Pinangunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang paggunita sa ika-100 at 20 anibersaryo ng kamatayan ng ating pambansang bayaning si Dr. Jose Rizal. Nilapitan at kinausap pa ng Pangulo ang mga taong nanonood ng programa. At mula sa Maynila, may ulat on the spot si Cedric Castillo. Cedric. Yes, Rafi, sa kauna-unahang Rizal Day celebration ni Pangulong Rodrigo Duterte, nabanggit niya sa kanyang mga kasamahan na hindi raw niya inakala magiging bahagi siya nitong seremonya sa ganitong kapasidad. Matapos ang programa para sa ika-120 anibersaryo ng pagkamatay ni Dr. Jose Rizal, nagkagulatan sa Luneta Park nang biglang tumawid ng Roxas Boulevard si Pangulong Duterte para lapitan ang mga nanonood ng programa mula sa likod ng mga nakabarikadang plastic barriers. Sinuyod ng Pangulo ang barikada at nakipagkamay at nakipag-usap sa mga naroon. Bago nito, pinangunahan ng Pangulo ang pag-aalay ng bulaklak sa monumento ni Jose Rizal. Kasama ng Pangulo ang ilan sa miyembro ng kanyang gabinete. Dumalo rin si dating Pangulo at ngayon Manila Mayor Joseph Estrada. Matapos ang wreath laying, nakipag-usap ang Pangulo sa mga descendants o kaanak ni Gat Jose Rizal. Ayon sa Pangulo, kung pwede lang daw sana ay maging kamag-anak din siya ng mga Rizal. I wish I could be one of you. Mr. President, It is my honor to meet you guys, and I said, how I wish I could be one. you are. You don't have to be a descendant. Sunod namang kinausap ng Pangulo ang mga miyembro ng Diplomatic Corps, kabilang na si US Ambassador to the Philippines Sung Kim. Hindi gaanong sagap ng official footage ng Malacanang ang usapan. Kausap noon ni Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay si Professor Jose David Lapus na naging guro ni Duterte noon. Sabi ni Yasay, pangarap lang daw nila noon ng roommate na si Rodrigo na maging bahagi ng Rizal Day celebration. We were just dreaming about this when we were students. That's true. Now we're part of this ceremony. I never expected one day. Sabi ko doon sa sundalo, hawakan mo, pag nabitawan mo, natalipin. Sa puntong ito, napag-usapan ang isa pang dating propesor ng Pangulo, si Jose Maria Sison, at ang demand ng National Democratic Front of the Philippines na palayain ang lahat ng political prisoners bilang bahagi ng peace talks ng gobyerno at NDFP. Give me a document that says that we are on a ceasefire mode. And I will gladly release all, but not all. Yung mga matatanda. So it's going progressive. Yes. That's my main kay Professor. But hindi ko siya sinasagot. Kung sinabi ko sa kay Berbot Belio, yeah, sabihin mo kay Professor, I have considered to serve too much. Samantala, ginawa namang venue ang No Limitangere Garden sa Luneta para sa medical at dental mission ng pamahalaan. Rafi, para doon sa mga magagawi dito sa Luneta Park, may iba pang mga aktibidad ngayong araw, katulad halimbawa ng Diskwento Caravan ng DTI at saka meron ding light and sound presentation dito rin sa Luneta Park, Rafi. Cedric, sa tagal na ating pagko-cover dyan sa mga seremonyang katulad niyan, medyo talagang kakaiba. Itong si Pangulong Duterte, una ay nagtagal siya at kinausap halos lahat yata mga nandiyan dyan. At ano naman yung naging reaction nila, Cedric, itong mga kinausap ng Pangulo? Makikita natin dun sa video, Rafi, medyo nahirapan yung, obviously, nahirapan yung PSG dahil talagang kulang na lang hilahin ng mga kababayan natin na nakatayo dun sa likod ng barikada kanina, si Pangulong Rodrigo Duterte. And based on the video, masasabi natin na I suppose they were very excited, yung mga kababayan natin, at mukhang natuwa naman sila na nilapitan sila ng Pangulo na gaya nga nabanggit mo, and lahat naman na nag-agree dito was very unexpected. We were expecting kanina kasi didiretso siya doon sa kanyang official schedule na pupunta doon sa may medical mission at saka dental mission ng pamahalaan. Pero instead na dumiretso siya doon, ay dumiretso siya doon sa mga tao para kumamay at makipag-usap, Rafi. At bukod, Cedric, doon sa mga nanonood na tao, yung mga kinausap din yung mga opisyal mula sa militar hanggang sa diplomatic corps, medyo matagal din at may mga substantial silang pinag-usapan doon at mabuti na at unprecedented din yung mga nakuha niyong audio mula doon dahil importante yung mga pinag-uusapan doon, Cedric.
Alam mo, kanina pa namin na nire-review nung team natin yung kanilang yung conversation ni Pangulong Rodrigo Duterte doon sa diplomatic corps, particularly nung panahon na nasa likuran o nasa tagiliran niya si US Ambassador to the Philippines Sung Kim, ano. Unfortunately, well, siguro maganda i-review pa rin natin some more, ano, pero hindi talaga natin masagap kung ano yung pinag-uusapan. Pero ang kapansin-pansin doon sa kanilang conversation, si Pangulong Duterte was parang medyo nakangiti siya, parang pleasant yung itsura niya, no, pero mukhang seryoso yung kanilang pinag-uusapan. Of course, this needs verification, ano, pero yung mga ambassador na nasa paligid niya mukhang poker face, mukhang mga seryoso yung usapan niya. And then I remember Ambassador Sung Kim saying, ang sinabi niya is we have lots to talk about. Marami pa daw dapat pag-usapan. Hindi lang malinaw kung sino ang binabanggit ni Ambassador Sung Kim na kailangan niyang makausap na mahaba pa daw ang pag-uusapan, Rafi. At ano yung mga susunod na aktibidad ng Pangulo ngayong holiday, Cedric? Hindi ko, ngayon na Rafi, hindi ko masabi pa, hindi ko ma-monitor, pero ang official schedule niya is right now dapat nasa Leyte siya sa Hilongos para doon sa mga nabiktima ng pagpapasabog doon, bibisitahin niya. At sa pagkakaalam natin, ngayong weekend o sa darating na pagpapalit ng taon ay pupunta ng Davao City si Pangulong Rodrigo Duterte. Pero kailangan doon niya bumalik agad ng after New Year celebrations dahil meron daw silang itatakel ng kanyang gabinete, particularly yung sa SSS pension hike, Rafi. Okay, maraming salamat sa iyo, Cedric Castillo.